Ang Santo Papa ay ililibing ng kung paano ang bawat isang karaniwang tao, bawat isang Kristiyano ay inililibing, no? Siguro nadagdagan lang ng ibang mga bagay para ma-ritualize, no? Katulad mamaya, isasarado na po ang pila sa Basilica di San Pietro, no, ng alas 6. Dahil po alas 8 ay magkakaroon ng isang formal at liturgical rite, no? Ibig sabihin, may elemento at hinuhugis yung rito ng panalangin ng pagsasara ng kabaong ng ating mahal na Santo Papa Francisco, no, yung closing of the coffin, no, dahil ihahanda siya para sa funeral mass bukas. No? At bukas ang mangyayari naman po, as we were informed by Vatican media, and ito rin naman po ay kalooban ng ating Santo Papa Francisco, dahil yung mismong rites ay kanyang binago bago pa siguro ng mga 3 o 4 na taon na, kung maalala ko ng maayos, no. Binago po yung rito na simple na lang siya, no. At ito po ay kung paano, katulad ng sinabi ko kanina, parang isang karaniwang Kristiyano, no, kung atin nga kayo ng misa ng patay, no, o kaya ng paglilibing, ganun na ganun po ang mangyayari. No? It's just that maramihan, dahil it is on a very large scale, maraming gustong mamaalam sa ating mahal na Santo Papa. At pagkatapos po dito sa Basilica ni San Pedro ay ililipat na rin po, ipoprosesyon na rin yung kanyang mga labi papunta sa kung saan niya gustong ilibing, no, sa Basilica ng Santa Maria Maggiore, no? Which is hindi naman siya ganung kalayo, pero Father, yun ay kagustuhan niya. Nung sinabi niyo po, Father, kanina, no, nasiselyuhan yung kabaong, no, o i-close. Close as in, hindi na natin makikita kung anong si Pope Francis sa loob, o close as in, talagang is-seal lang. Pero kita pa rin through the glass. Parang nung nakita ko po yung mga imahen nung kabaong niya, ay hindi siya glass coffin, eh. Okay. Kumbaga talaga tatakpan siya. So tatakpan talaga. Opo. So, Father, sino po ang mangunguna doon po sa pagsiselyo ng coffin ng Santo Papa, at sino po yung mga inaasahang dadalo doon sa gagawing rites mamayang gabi? Well, yung mamayang gabi ay I think nakareserba lang po sa ilang mga kardinal, no? Yung College of Cardinals, ilang mga miyembro lang po, lalong-lalo na yung kanyang bahagi ng Curia, no? So kasama po yung Dean of the College, yung pinuno ng mga kardinal, at saka yung tinatawag nating Camerlengo, yung tagapamahala ng pag-aari at yaman ng mga ng Holy See, no? Yung, or siguro mas simple, no, tagapangalaga, no? Mayordomo, no? Kasi wala namang masyadong yaman except itong basilika at yung mga bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Pero yon, bilang ang Camerlengo, yung pangunahing tagapangalaga, ay mamumuno rin siya sa rito nung pagselyo ng Santo Papa mamaya. Sinabi niyo rin po kanina, Father, no, na sinimplehan yung proseso ng paglibing o yung rituals. Hindi ko alam kung alin doon yung natanggal o binago para mapabilis. Ibig sabihin po ba itong buong proseso ng paglibing bukas ni Pope Francis ay mas maiksi compared to other burial rites dati ng mga Santo Papa? Alam niyo, mahirap mag-speculate dun sa tagal, no? Kasi we expect a lot of people tomorrow, pero if it's the rite itself, I think it's the same, no? Misa ng paglilibing lang talaga siya, as it has always been. Ang mga prominenteng aspekto ng ritual na binago ay yung kanyang kabaong, at saka among other things, at yung ilang mga bagay na tungkol sa pag-anunsyo ng kanyang kamatayan and all of that, no? Pero mas naging bitaw yung pagiging simple. Ang gusto, nasa intensyon ng ating mahal na Santo Papa nung ito ay ni-revise, ay para unang-una paikipagkaisa sa lahat ng nananampalataya, no? Hindi siya nalalayo, ang kanyang paglilibing ay hindi nalalayo sa karaniwang Kristiyano. At syempre, yung pagiging practical, no? Yung mas simple yung kabaong kasi mas kaya nang i-preserve yung katawan, mas simple yung kabaong kasi bakit nga naman maiiba ang kabaong ng Santo Papa kung tayo din naman lahat ay parehas ng pupuntahan, no? Something to that effect, parang ganoon po.